po sa ating lahat. Good morning po. Morning. Okay. Salamat po sa Panginoon dahil nandito po tayo ulit para purihin ang Diyos, sambahin ang Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? So, pwede ba nating batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Ayan. Good morning. Ayan. Ayan. Salamat po sa Lord. And bago po tayo dumiretso po dun sa message ng Panginoon sa umaga na ito, Happy Father's Day nga po sa ating mga kadatayan. And let us acknowledge po and appreciate po lahat po ng ating mga tatay. Palakpakan natin si Lord po sa lahat po ng ating mga tatay. Alam niyo po, ang mga tatay daw po ay hindi masyado na-appreciate no, sa tahanan. Pero gusto lang po nating paalam na ang mga kadatayan po ay most appreciated po sa ating pamilya. Amen? Amen po ba? And let me share this bago po tayo punta sa message. No? Alam niyo po, yung impact ng father po, sabi pag-aaral po ni Erickson, no, isang psychiatrist, yung impact daw po ng father ay nasa edad na 6 to 11 years. No? Sa nanay po, ang impact ng nanay po ay crucial during the first 5 years ng bata, no? Especially po yung intimacy. No? Kaya po ang baby, di ba? Most doctors, sabi nila na pag bagong panak yung baby, dapat mahawakan ng nanay, makausap ng nanay. Yan nilalagay dito sa diba, ng nanay, no? Kasi yun po yung parang need o dapat makontribute ng isang nanay po. Kaya intimacy, dapat maramdaman yung pagiging intimate ng nanay dun sa anak. And kaya po, ang dulot po noon is yung trust, yung pagtitiwala. Pag ang bata po, hindi masyadong lumaki sa nanay, paglaki daw po, hindi po masyadong nagtitiwala sa tao yung bata. According to study. Kaya importante na crucial age po yan, no? And then sa tatay naman po, yung mga tatay po ay hindi lang po provider, kundi we are influencer po sa ating mga anak. Kaya crucial po, 6 to 11, this is a great window po to influence our children. Kaya yung identity, importante po dyan, yung security, yung identity. Kaya most of children na hindi masyadong lumaki sa tatay or absent yung tatay po, nagkakaroon po ng yung identity crisis. If you look po yung mga parang confused sa gender, yung mga bata, dahil hindi sila masyadong nakadama ng presensya ng magulang. If you ask yung mga bata or mga tao nakakulong o napariwara sa buhay, ay hindi sila masyadong nakadama ng pagmamahal ng kanilang tatay. That's why, very crucial po. Let remind everybody na crucial po ang part po ng tatay. Yung mga impact, mga tao na nag-impact dun sa mga bata, mother impact during po intellectual, 0 to 5, and then father impact, basic competence, physical, and then yung father impact din po doon sa 19 to 21 na during his career period, yung pagpili ng kanyang career, ay napaka-importante po yung presence ng mga tatay. Kaya let us continually pray sa ating mga tatay po ng ating mga magulang, no, sa ating mga tahanan. Amen? Amen po ba? Okay po. Sige po, tulog po natin ulit po sa umaga po na ito ang ating mga katatayan. Dakilang Diyos, you're our Father in heaven. Lord, you designed us according to your purpose, according, Lord, to your perfectly designed sa aming mga buhay. And Lord, you compare yourself to God as a Father. That's why, Lord, ang mga tatay po namin ay napakahalaga sapagkat ito po ay, ang mga tatay po ay daluyan ng iyong pagmamahal, Panginoon. Sapagkat kayo po ang aming Diyos Ama na nasa langit. Kaya pagpalain niyo po, dalangin namin, pagpalain niyo po ang bawat mga tatay, Lord, dito sa JBC, and even, Lord, yung aming mga tatay, Lord, na wala po dito, mga tatay namin, Lord, na magulang namin, O Diyos, bless niyo po sila, bigyan niyo po sila, Lord, ng kalakasan at karunungan, at Lord, patubay, Panginoon, that our life, O God, may merong contribution, influence, O God, sa aming mga anak, O God. Pagpalain niyo po, ingatan niyo po, gabayan niyo po, Diyos, palakasin niyo po, Diyos, physical, emotional, and spiritual strength, O God, to lead our family, O God. Salamat po, and bless this message, O God, na aming pag-aralan this morning. May your
name be glorified through this message. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord po sa umaga po na ito. Tayo po ay magpapatuloy doon sa ating pag-aaral po dito sa series natin na Our God, My God. Meron ba kayo natutunan dito sa ating series? Amen. Nandiyan ba kayo? Okay, yan. Yan, yung series po natin is all about, knowing God, the God of the patriarchs, no? The God of Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob. Kasama po si Joseph, no? And sinasabi natin ito, pinag-aaralan natin to kasi sa Bible, though they are family of believer of God, binanggit sila isa-isa. Ibig sabihin, itong mga character na ito, meron silang personal na pagkakilala sa Diyos. Hindi lang the God of Abraham and his sons. Hindi lang ganoon, kundi itong si Abraham, Isaac, saka si Jacob, meron silang personal na encounter sa Diyos. That's why hindi lang ito our God, kundi my God, no? Ang Diyos natin ay hindi natin Diyos ng lahat, kundi Diyos mo mismo. Ibig sabihin, ikaw mismo dapat makaranas, no, ng karanasan mo sa ating Panginoon. And today po, last week pinag-aralan natin yung buhay ni Isaac. Today naman po, pag-aralan natin yung buhay ni Jacob. No, si Jacob. Ang title po ng ating message for today po is God the Blesser, no? Honor Him. Sabihin nga natin, God the Blesser. Honor Him. Honor Him. Okay. Yan. Marahil, pag tinanong ko po about isa sa atin, sino dito ang gusto ng blessing? Siguro lahat po tayo ay tataas ng kamay. Amen po ba? Pero alam niyo po, the good news is this. Kung gusto natin ng blessing, mas lalo si Lord gusto niya tayong i-bless. Kung gano'n natin kagusto ng pagpapala, mas higit pa doon yung nais ng Panginoon. Pag sinabi po natin God the Blesser po, ibig sabihin ang Diyos ang nagbibigay, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ito may spiritual or physical, no? Or material. Ang si God bilang blesser, siya po ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, including po physical and material. At when we say God the Blesser, si God po, pinrovide niya po yung pinaka-kailangan po natin. No? Pinaka-kailangan natin. Si Jesus, ang kanyang anak, bilang katubusan ng ating kasalanan. Ibig sabihin, si God, binigay niya yung sukdulang pwede niyang maibigay po sa atin. Okay, that's why, God the Blesser. Tingnan po natin sa James chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama, mula sa Diyos, na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nag-iiba o nagdudulot man ng anino dahil sa pagbabago. Nakita na ba kayo ng anino? Di ba ang anino pabago-bago? Pero ang Diyos daw po ay hindi po nagbabago. Siya daw po ang pinagmumulan ng lahat ng kaloob, mabubuting kaloob po sa atin. Dahil ang Diyos po yung ating Ama. Meron siyang puso para i-provide yung ating mga pangailangan. Sa unang-una pa lang po ng aklat po sa Bible, unang chapter sa Bible po, sabi diyan, God created mankind, verse 27, and then sa verse 28, God blessed them. No? Ito po yung puso ng Diyos. Nilikha niya tayo para pagpalain tayo. Dapat ma-establish po sa atin yan. God the Blesser. God wants to bless us. In fact, He bless us. In fact po, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, inuna niya muna yung ating mga pangailangan. Sinecure muna ni Lord yung ating mga pangailangan. And then nilagay niya tayo dito para maranasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Even po sa Matthew chapter 5, ang unang sermon ni Jesus. Anong unang sermon ni Jesus? The Beatitudes. Mapalad, no? Mapalad, mapalad, mapalad. Blessed are those, blessed are those. Ibig sabihin, the heart of God is to bless us. No? Pagpalain tayo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos. Na pagpalain ka. Okay. Now, dahil si God, yung blesser natin, anong gagawin natin? We should honor Him. I-honor natin si Lord. Now, ano ibig sabihin ng honor? Sa Bible po, ang salitang honor, ibig sabihin is, sa Hebrew po is kabod. Ibig sabihin, bigat, weight. Pag sinabi mong honor, bibigay mo ng bigat ang Diyos. Ibig sabihin, parang mas matimbang ang Diyos. No?
parang ganito, no? Pag pinapili ka ng isang product, no? Pinapili ka ng isang product, ano mas gusto mo? Ito gusto ko mas yung imported na product. Imported na pagkain, mas gusto ko to. Ibig sabihin, mas mabigat sa ito, mas gusto mo to. No, mas mabigat sa iyo. For example po, dumating po dito ang ating presidente, no, si BBM. Okay, huwag kayong sisigaw ng Duterte pag dumating dito, okay? Iba doon. Yan, dumating, di ba? Ibig sabihin, pag dumating dito yung presidente, ino-honor natin siya, no? Binibigyan natin. Kung ako lang pumunta dito, no, parang wala masyadong impact, no? Pero pag pumunta dito ang presidente, may bigat ang presidente, no? Meron siyang dating, no? Kasi siya yung presidente, ino-honor natin siya. Kaya, si God, the blesser, siya yung nagpo-provide, ano kailangan natin gawin? I-honor natin yung kanyang kaparaanan. Bigyan natin bigat yung kanyang kaparaanan. Dahil ang Diyos ang nagpapala sa atin, dapat binibigyan natin yung bigat. Mas matimbang sa atin na sundin yung kanyang kaparaanan. Dahil ang Diyos ay the blesser, nagkakaloob sa atin ng pagpapala, ino-honor din natin yung kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, kung gusto talaga natin yung pagpapala ng Diyos, mas sinusunod natin yung timeline ni Lord. Kasi yun yung best para sa atin. At kung gusto natin maranasan yung blessing ni Lord, i-honor natin yung purpose ni Lord. No? Na, Lord, I want this blessing. But more than anything else, sa blessing na ito, mas gusto ko sundin yung purpose nyo. Yung layunin ninyo. Yung nais ninyo. Hindi lang yung gusto ko. Amen po ba? That's the story of our pag-aaralan po natin ngayong umaga. Si Jacob po, wala siyang ibang hangad sa buhay, kundi habulin yung pagpapala ng Diyos. No? Kahit po nung siya po ay nasa, palabas pa lang ng kanyang nanay, no? Yun pa rin gusto niyang mauna. Diba? Kaya hinatak niya yung paa ng kapatid niya si Esau. Okay, gusto niyong malaman yung kwento? Ayan nyo. Okay. Gusto mo natin? Yan. So, Genesis 25, verse 27 to 29. Sabi diyan, nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging, by the way, before that, sinabi yung kapanganakan ni Esau sa si Jacob. So, pinanganak sila, panganay si Jacob ay si Esau, pero gusto mauna ni Jacob. Kaya, ang tawag sa kanya, grabber, di ba? Kasi hinahatak niya yung paa ng kapatid niya. I don't know, paano nangyari yun, no? Ewan ko, dito lang sa Bible ko lang nakita yun. Sa bagay, sino ba dito? Sa bagay, wala yung kambal dito, no? Baka nagkatakan din sila. Pero sabi dyan, nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso. Hunter, isang lalaki sa parang. Samantalang si Jacob naman ay lalaking tahimik. Okay? Nananirahan sa mga tolda. Minahal ni Isaac si Esau. Okay, nakita medyo dito pala makita natin yung problema ng pamilya. Sapagkat siya'y kumakain ng mula sa kanyang pangangaso. So of course, no? Si Esau palagi niya binibigyan ng huli niya, pinagluluto niya. At minahal naman ni Rebecca si Jacob. Kasi si Jacob palagi nasa bahay, huwag kang tulad dyan sa kapatid mo sa Isaac, ha? Ay si Esau, lagi nasa labas, dito ka lang sa bahay. Mas gusto ng nanay yung nasa labas. Nakakatulong sa paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato, no? Minsan nagluto si Jacob ng nilaga. Okay, dumating si Esau mula sa parang at siya'y gutom na gutom. Ano nangyari dito? Can you imagine? Nagkabintahan ng birthright dito. Kaya makita niyo po, no? Sa Bible po kasi, binanggit na natin to, no? Sa Bible, ang birthright mahalaga, yung pagiging panganay. Kasi pag panganay ka, ibig sabihin, doble yung pagpapala mo, blessing mo. Pag panganay ka, ikaw yung nasusunod. Pagdating ng desisyon, saan tayo magre-reunion? Sabi ng panganay, doon tayo, sa dagat tayo. Sabi ng iba, doon tayo sa bahay lang tayo. Hindi, dagat tayo. Yun sabi ng panganay. Kasi siya ang panganay. Yun po yung kapangyarihan ng birthright sa Bible. Siya ang nasusunod. Now, can you imagine? Nagkabintahan. Ibig sabihin, yung family po, medyo dysfunctional. Ibig sabihin, nagkakaroon ng competition sa family. Kasi nga, mas paborito ng tatay, itong panganay, paborito ng Kaya po, nabanggit last time, no, yung favoritism. Ang favoritism talaga, mag-relate sa comparison. Pag
nag-lead ito sa comparison, mag-lead din po ito sa dysfunctional family. No? Magkakagulo. Kaya ano nangyari? Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Can you imagine that? Kapatid mo, gusto mong agawin yung baging panganay. Sinabi ni Esau, ako'y malapit ng mamatay. Na ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay? Sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin at sinumpa siya sa kanya ang kanyang sa kanya ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kaya po, dito makita natin na yung si Jacob pa lang, no? Ibig sabihin ng Jacob is grabber, deceiver, supplanter, no? Kaya ito yung number 1 na ginawang panloloko ni Jacob sa tahanan nila. Okay? Niyaya niyang ibenta yung pagkapanganay ni Esau. Pangalawang panloloko ni Jacob. Tingnan niyo po ang gusto lang naman ni Jacob, i-bless siya. Pero ang ginawa ni Jacob, meron silang sariling kaparaanan. Okay? Hindi niya in-honor yung kaparaanan ng Panginoon. Pangalawang panloloko ni Jacob, kasabot yung nanay niya, is yung nung ipagpipray na. Sabi ni Esau, tawagin mo nga si Isaac. Sabi ni Isaac, tawagin mo nga si Esau. Nalilito na ako sa mga pangalan Tawagin mo, bibless ko na siya. And then narinig ng nanay. Okay, anak, dito ganyan. Kung paikli natin yung story, no? Kaya ang ginawa ni Rebecca is pinagkunwari niya si Jacob na si Esau. Kaya pinagbalat niya ng hayop ng kambing. At siya'y lumapit sa kanyang ama at sinabi, "Ama ko." At sinabi niya, "Narito ako." "Sino ka, anak ko?" Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay." Nanloko, no? Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka ngayon, umupo ka at kumain ka ng aking usa upang ako'y mabasbasan mo. At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't napakadali mong nakuha, anak ko?" Nakakuha ng nakahuli. At sinabi niya, ito po yun, tingnan niyo po At sinabi ni Jacob, sapagkat ang Panginoon mo, kasi yung Diyos mo. Hindi niya sinabi, kasi yung Diyos ko. No? Nandaya si Jacob. Ang Diyos mo nagbigay sa akin ng tagumpay. Pangalawang pandaraya ni Jacob, niloko niya yung kanyang tatay. Okay? Si Jacob, pangatlong pandaraya ni Jacob. Anong pandaraya ni Jacob? Tinayin niyang lokohin si Lord. No? Tinayin niya. Kahit niloko niya yung kapatid niya, niloko niya yung tatay niya, at gusto niya rin i-try na lokohin si Lord. Bakit po? So, chapter 28, sabi niya, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kasi nagpakita si Lord dito sa kanya, no? Sabi niya, "Lord, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito ng aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot at ako'y makakabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon, then ang Panginoon ang magiging aking Diyos." At anong ibig sabihin? Si Jacob, sabi niya kay Lord, "Lord, kung ibibless mo ko, kung sasamahan mo ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin ang gusto ko, Lord, sasambahin kita. Ikaw magiging Diyos ko." Ibig sabihin, conditional yung pangako ni Jacob kay Lord. Siyempre, si God, hindi naman natin maluloko. Tama ba? Di ba, minsan ganun tayo, di ba, parang we bargain God. Lord, kung ibibigay mo sa akin ng blessing na to, talagang Lord, bibigay ko para sa iyo. Di ba? Parang gano'n, no? Parang gano'n yung ginagawa ni Jacob dito. Pero, alam niyo po, kailangan natin, kung gusto natin yung blessing ni Lord, we should honor His ways. Yung kapalaanan ng Diyos. Gusto ba natin yung blessing ni Lord? Amen ba? Kailangan natin sundin yung kanyang kapalaanan. Si Jacob, ang ginawa niya, ito yung kapalaanan ni Jacob. Jacob follow his ways. Pandaraya, gustong makalamang sa iba, sigurista, susunod kung may kondisyon, no? May kondisyon po si Jacob. Kaya mga kapatid, no? Pag hindi natin ino-honor ang kapalaanan ng Diyos, dahil sinunod nila yung kapalaanan nila, no? Si Jacob sa si Rebecca, nahiwalay si Jacob sa buhay nila for 20 years. Merong consequences. For 20 years,
Sabi ni Rebecca, ano ka muna, alis ka muna, gusto kang patayin ng kapatid mo. Sabi ng tatay, sige, ano ka muna dito, doon ka na mag-asawa. Nahiwalay sila for 20 years. No? Kaya po, pag sinunod natin yung gusto natin, mayroong consequences. Pero this is the good thing, mga kapatid. Alam niyo po, kung meron na akong makaka-relate sa forefathers, sa po si Jacob, isang makasalanan, isang mandaraya. No, ako isang makasalanan. Pero alam niyo po, si God, nagpakita pa rin kay Jacob. No? Kahit si Jacob ganun, mandaraya, mandulugas, daming nilamangan, nagpakita pa rin ang Diyos kay kay Jacob. Pero ito tanda natin, no? By the way, sabi ng awit 18:30. Sabi, basahin nga po natin, ang pamamaraan niyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maasa. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. That is the promise of God. That is the assurance pag pinagtiwalaan natin, in-honor natin yung kaparaanan ng Diyos. Kaya, so, chapter 28, nagpakita ang Diyos kay Jacob. Siya'y nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagpapalig panaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at sinasabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay bibigay ko sa iyo sa iyong mga binhi. Alam niyo po, this is the blessing, no? Kasi kahit si Jacob manuloko, si Jacob po makasalanan, nag-appear pa rin sa kanya ang Diyos. Nagpakita pa rin sa kanya ang Diyos. Alam niyo po, yung ladder, itong ladder po na ito, nung nakita ni Jacob sa kanyang panaginip, sa kanyang vision, 2 beses lang po pinakita sa Bible. Una, dito sa time ni Jacob. Pangalawa po, sa Book of John, sa New Testament. At ano po ibig sabihin ng ladder na ito? Yung stairway to heaven. Okay? Napanood niyo ba yun dati? Stairway to heaven? O, hindi yun. Okay? Stairway to heaven dito sa Bible. Then, sa verse, John chapter 1, verse 51. Then he said, I tell you the truth, you will all see heaven open and the angels of God going up and down. Referring dun sa nakita ni Jacob, down on the Son of Man, the one who is the stairway between heaven and earth. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng Panginoon through our Lord Jesus Christ revealed in this man, si Jacob. Isang manluloko, isang mandaraya, supplanter, deceiver, pero mahal pa rin ni Lord. Gusto pa rin pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Pero kailangan natin na dumaan doon sa proseso ng Diyos. Kailangan nating matutunan. Kailangan nating acknowledge, kailangan nating i-honor na sa tuwing magdidesisyon tayo sa buhay, sa tuwing papipiliin tayo, ano bang pipiliin mong kaparaanan? Kaparaanan mo ba o kaparaanan ng Diyos? Sana po, mas mabigat palagi yung kaparaanan ng Diyos. No? Yung ways ng Panginoon. Ang mundo na ito is nag-o-offer ng shortcut. No? Yung mundo na ito, pag nagpalakad ka, pag nagpaayos ka ng mga dyan sa or mayroon kang gagawin, may mga shortcut na offer. May mga offer na hindi makadiyos. Tama? Pero sana po, mas piliin natin yung kaparaanan ng ating Panginoon. Okay? Amen ba? Kasi yung And then, anong pangalawa? Honor His time. Ibig sabihin, mas mabigat dapat yung ating yung kapanahunan ng Diyos. Sundin natin yung kapanahunan ng Diyos. And then, ano nangyari? So, chapter 28, no? Pinadala na si Jacob doon sa kanyang tito Laban. Ito po si Laban, no? Ano niyo po, amazingly lang is si Jacob, deceiver, and na-meet niya. Kung si Jacob po ay may bachelor degree sa pandaraya, na-meet niya yung may doctoral degree sa panloloko, yung kanyang tito. At yung tito niya is dinaya siya. Tama ba? Anong pandaraya? No? Si Jacob, sabi niya, okay, Jacob, dito ka na. Magtrabaho ka sa akin. Okay,
Gusto mong mapangasawa yung anak ko, si Raquel, si Rachel, okay, magtrabaho ka. Ano nangyari? At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel. Nasa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Wow! Yun naman talaga nagagawa ng pag-ibig, no? Pagmahal mo talaga, parang yung 7 araw daw, nagiging 7 taon, parang nagiging 7 araw lang daw, di ba? Tama? Meron ba dito, ano? Meron bang niligawan dati? Tapos sinabi, maghihintay ako sa'yo ng 10 taon. Ay, wala sa akin yung 10 taon na yun. Parang 10 araw lang sa akin yan. Ganun talaga nagagawa ng pag-ibig eh. Ganun lang. Sabi ng Bible, no? And then, sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap ng aking mga araw at hayaan mong ako'y sumiping sa kanya. After 7 years, pinagkaloob ni Laban. Pero, ang pinagkaloob niya, sinong pinagkaloob niya? Una, si Leah. Bakit? Kasi si Jacob po, manluloko. Si Laban po, may doctoral degree. Hindi siya obra no, kay Laban. Alam niyo po, sometimes sa buhay natin, minsan yung ginagawa natin, ipapalanas din sa atin ng Diyos. Yung mga maling ginagawa natin, minsan papalanas din sa atin ng Diyos yun para meron talaga tayong matutunan. No? Kaya tingnan niyo po, very ironic lang. Sabi ng Bible sa atin, kinagabihan. By the way, pag sinabing kinagabihan sa Bible, hindi katulad nung ngayon na parang may ilaw, may konting liwanag. Dati talaga, pag sinabing kinagabihan, sobrang dilim talaga. Kaya, ano nangyari? Medyo nag-party pa. Matalino talaga si Laban eh. Ang ginawa ni Laban, nagpiyesta sila, no? Nagkainan sila. Tapos, siyempre, pag may kainan dati, talagang merong wine. Yet lalasing siguro to, no? Siguro sabi ni Jacob, ito, akin na yung bigay mo sa akin yung siguro gano'n na yung itsura ni Jacob, no? Kaya kinagabihan, kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala kay Jacob na sumiping naman sa kanya. Kinaumagahan, eto na nangyari. Siyempre, nagkaroon ng nangyari doon sa kay Jacob sa babae. Hindi niya alam, akala niya si Leah, pero akala niya si Raquel, pero si Leah pala yun. At kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba pinaglingkuran kita dahil kay Raquel? Ano sabi? Bakit mo ako dinaya? Kung papalitan natin yung word, no? Kasi ano ibig sabihin ng Jacob, bandaraya? Kung papalitan natin, bakit mo ako hinakob? Parang ganun yung parang ganun yung term, di ba? Why? Because si Lord po, gumagamit siya ng sitwasyon para turuan tayo. At ginagamit niya yung panahon para turuan tayo. Para sundin natin yung kanyang kaparaanan. Kaya sinabi ni Laban, hindi kayo ng kaugalian dito, aming lupain, na binigay ang bunso bago ang pangalan. Kaya anong nangyari po dito? Si Jacob nagtrabaho kay Laban 7 years para kay Leah. 7 years, another 7 years para kay Raquel. And then another 6 years para doon sa mga alaga nilang hayop. 20 years bago si Jacob nakabalik doon sa Kanaan. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos yung panahon para mayroong matutunan si Jacob. Kasi ang blessing kasi ni Lord ay hindi lang doon sa mga bagay na nakukuha natin, natatanggap natin. Ang blessing ni Lord ay yung kung paano natin yun nakamtan. Tama? Kung paano natin yun, paano tayo nakipag-cooperate sa Diyos. Kasi sa mundo naman na ito, di ba? Pag sinabing bless, sabi natin, ay, madami akong ganitong pera, madami akong ganitong kari-arian. Pero ang tanong is, paano mo yun nakuha? Paano mo yun, na-accumulate yun? And sa paningin ng mundo, okay lang kahit kung paano mo yun nakuha. Pero sa paningin ng Diyos, hindi yun ang totoong blessing. Ang totoong blessing is yung sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kapanahunan. Amen ba? Kaya, ano nangyari? God used people, situation, para ma-realize natin yung blessing ni Lord
nasa kanyang kapanahunan. Kaya honor natin yung time ni Lord. Honor natin yung yung paghihintay po. Kaya po, waiting po will teach us that the ultimate blessing is not the gift, but the giver. Ulitin ko po, no? Waiting will teach us that the ultimate blessing is not the gift, but the giver. Not only the gift, but the giver. Si God. Pag na-receive mo yung blessing, is, ito ba ay nagbigay ng honor, parangal sa Diyos? Nasunod mo ba ang Diyos? Pag nagpipray ka ng trabaho, nagpipray ka ng ganito, no? Nasunod mo ba yung kapalanan ng Diyos? Nasunod mo ba yung kapanahunan ng Panginoon? Amen? Kasi kung minsan, nakukuha natin sa pagmamadali, minsan, ganito nangyari, ito tendency. Nangyari is, mas nahumaling tayo sa blessing at nakakalimutan natin the blesser. Diba? Pag-pray ka ng trabaho, pag-pray ka ng kayamanan, and then sometimes ang tendency talaga is mahumaling ka doon sa pera, doon sa anumang bagay, kaysa sa Diyos, makalimutan mo sa Lord. Pero pag hinintay mo yung best para talaga sa Lord, pag hinintay mo talaga, pag ginawa mo talaga yung kapalaran ng Diyos, palagi mo ma-realize, Lord, na itong pagpapala na ito ay galing sa iyo. I acknowledge you, Lord, na hindi po ito dahil sa akin, no? Sa akin karunungan, kundi dahil po sa inyo talaga. And then you will realize and you will live, no, na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, no shortcuts. Sa totoong pagpapala. No shortcuts. Okay? Sa mga, pag gusto mo lang mapabilis ng daan, pwede kang shortcut. Pero sa blessing talaga ni Lord, wala talagang shortcut. God used time. God used time talaga. Si Joseph, si David po, bago siya naging hari, 17 years, bago siya naging hari. No, si Joseph, bago siya naging Prince of Egypt, 15 years. Naghintay din talaga sila ng time ni Lord. And lastly po is honor His purpose. Honor His purpose. Dito po sa chapter 32, mabilisan lang, no? Sa chapter 32, ito na po yung pabalik na si Jacob. At nung pabalik siya, nabalitaan niya, kasi parang nagpa-advance siya ng tao. Nabalitaan niya, sabi niya, Sir Jacob, yung kapatid niyo, si Esau, pasalubong sa atin. Pasalubong sa atin. Eh, siyempre, alam ni Jacob na kahit 20 years na, malaki yung atraso niya doon sa kapatid niya. Tama? Kaya, dito po sa chapter 32, talagang di mapakali si Jacob. Di talaga siya mapakali kasi pag nakita siya ni Esau, iisawin talaga siya doon. Tutuhugin siya at talagang kalne, pagkain yung gagawin sa kanya. Pero alam niyo po, si Jacob, because of his desperation, because of his parang wala na talagang hopeless siya, ang ginawa niya is totoo talaga siyang lumapit sa Diyos. Unang ginawa niya, pandaraya. No? Pandaraya. Pero dito po, talagang sinurrender niya kay Lord yung kanyang sarili. Kaya nga, dito sa chapter 32, humiwalay talaga siya sa kanyang family. Napahiwalay talaga siya at doon nag-pray talaga siya. In fact, nakipag-wrestle talaga siya sa Diyos. Nakipagbuno siya sa Panginoon. Nag-pray talaga si Jacob na, Lord, hindi na ako yung masunod dito, kundi kayo na. Kayo na talaga, Lord. Kaya, sabi ng Bible, naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magpupuhang liwayway. Maraming nagsasabi ng lalaki na ito ay ang Diyos. No, theophany. Ito yung pagkakatawang tao ng Diyos sa Old Testament, no? Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hiniwakan niya ang kasukasuhan ng hita ni Jacob. No? Kasi grabe yung paghawak talaga ni Jacob, no? At ang kasukasuhan ni Jacob ay nalinsad. Ano yung salitang nalinsad? Ha? Ano ba? Nalihis, no? Na-dislocate. Yun po, samantalang nakipagbuno sa kanya. Grabe yung wrestle, magdamag daw po ito. I don't know
I believe that this is a literal talaga, nakipagbulong talaga, but spiritually, merong struggle with God through prayer talaga ito. Through prayer. Kaya para bang sometimes gano'n, minsan talaga sa buhay natin, minsan kailangan dumating talaga tayo sa punto na gano'n eh. Na para bang we struggle with God. Lord, anong gagawin ko dito sa family na ito, Lord? Anong gagawin ko dito sa aking mga anak? Lord, anong gagawin ko dito sa trabaho na ito, Lord? Lord, anong gagawin ko dito, Lord? Ginawa ko na lahat, Lord. Kaparaanan ko. And Lord, this time, kayo naman, Lord. Kayo naman. Kayo naman ang masunod, Lord. Hindi na ako. Kaya ang ginawa ng Diyos dito is parang pinalian eh. No? Si Jacob dito. Tapos, sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi niya ako, hindi kita bibitawan. Malibang ako ay basbasan mo, pagpalain mo. Ganun yung desperation ni Jacob dito. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sabi niya, anong pangalan mo? Anong ginamit mong pangalan sa loob ng mahabang taon? Jacob po. Ibig sabihin, Lord, bandaya po ako, Lord. Nandaya ako, inuna ko yung sarili ko. No? Pero sinabi, alam niyo po ganito, sinabi niya, ang iyong pangalan na hindi na tatawagin ako, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, ikaw ay nagtagumpay. That's why ibig sabihin ng Israel is, he struggled with God and he won. Dalawang ibig sabihin ng Israel, Prince of God and struggle with God. Yung bang nakipagbuno sa Diyos at nanalo. And then sabi ng Bible sa atin, pinalitan daw ng Diyos yung pangalan niya Jacob. From Jacob to Israel. No? Kaya, alam niyo po, ito po yung purpose ni Lord. The purpose of God is not just to give what we need, but to change us through transforming our hearts. Yun yung purpose ni Lord. Hindi lang bigyan ka ng blessing, kundi mabago tayo ang ating kalooban. To change us through transforming our hearts. Kung si Lord ay Diyos na nagbibigay lang, hindi talaga sa Diyos. Ang purpose ni Lord is yung mabago yung puso natin, mabago yung buhay natin. Kasi, pag once na bago yung buhay natin, doon tayo magiging blessing sa iba. Doon tayo nagiging blessing sa iba. Kung si Jacob ay hindi siya nabago at binigay lang ni Lord yung blessing, I think hindi magkakaroon talaga ng nation of God. Kaya si Lord, ang focus ni Lord ay baguhin tayo. No? Yun, baguhin tayo. Di ba palagi natin sinasabi, kaya hindi pa dumarating yung pinagpipray kasi binabago pa tayo ni Lord. Kaya parang pinaghihintay pa tayo ni Lord kasi meron pang inaayos si Lord sa ating puso, sa ating buhay. Amen ba? Nawa ay application natin, no? Makipag-struggle tayo sa Diyos. Not just for the blessing, but we struggle with God because, Lord, para bang fed up na tayo, nanawa na tayo, Lord, ayoko nang sundin yung sarili ko. Gusto ko, kayo na ang masunod sa buhay. Kaya, sabi dyan, transform heart, a heart that fully surrendered to God. Puso na hindi lang ang inahangad ay ang pagpapala, kundi ang nagbibigay nito, ang Diyos. Nawa, sa ating buhay ngayon, bilang binago ng Diyos, ang inahangad natin sa buhay ay hindi lang sagutin ni Lord yung prayer natin, ibigay ni Lord yung blessing, kundi ang inahangad natin ay ang Diyos mismo, masunod yung kanyang kalooban, maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. No? Ang purpose ni God ay hindi lang nakasentro sa ating mga sarili. Ang layunin niya ay makilala natin ang kanyang anak na si Jesus at may alay natin ang buhay natin sa Kanya. Yun yung purpose ni Lord. Magkaroon tayo ng personal na pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang purpose ni Lord ay magawa ang nais niya na ang mga tao ay kumilala sa Kanya. Tama? Tama ba? Kasi ang tendency, pag tayo blessed, di ba? Ay, dahil sa akin to, ganyan. Ang tao, nakatingin na sa atin. Pero pag tayo blessed ng Diyos, base doon sa kapalaran ng Panginoon, hindi yung accomplishment natin, hindi yung galing natin, kundi ang Diyos ang nakikita doon sa mga bagay na yan. Amen? Ang nais ng Diyos na gamitin ka, ikaw, na binago ng Diyos. Binago na
binago ng Diyos ang buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, the ultimate gift, ultimate blessing of God is our Savior, our Lord Jesus Christ, who can renew, change our hearts. That is the ultimate blessing. Because apart from Jesus, hindi tayo makakaranas ng pagbabago ng ating kalooban. Apart from Jesus. Amen? Kaya, katulad ni Jacob, okay? Patulog na, joke lang. Katulad ni Jacob, no? I-honor natin si Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Salamat sa Panginoon. And, lastly, application lang, no? Paglabas natin, ano ba dapat natin gawin? Una, mas piliin nating hanapin at sundin ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa atin. Acknowledge natin siya, honor natin siya. Bawat desisyon, bawat pagkilos natin, paggawa natin, Lord, ano bang kapalaran mo dito? Diba? Lord, pwede ba na hindi ako kundi kaparaanan mo? Number 2, maghintay sa right time ni Lord. Huwag madali ng mga bagay-bagay. Of course, habang naghihintay tayo, dapat meron tayong ginagawa. Pero, mayroong right time si Lord. No? Pero gawin din natin yung ating part. Number 3 po, ano man ang ginagawa natin ngayon, i-align natin ito sa purpose ng Diyos. Trabaho man, pag-aaral man, ministry man, sa bahay man, ano man ginagawa natin dito, i-align natin doon sa purpose ng ating Panginoon. To make God known, no, sa ating buhay. To know God and to make God known sa ating mga buhay. That is the purpose of God. Amen? Kaya kung babasahin niyo po sa Genesis chapter 48, nung binless ni Jacob, yung mga anak ni Joseph, si Manasseh at saka si Ephraim, bless, and then nandito yung bunso, nandito yung panganay, ang ginawa ni Jacob, nag-cross hands siya. Tama? Why? Because natutunan si Jacob, and then pinagpala niya yung dalawa. Wala nang lamangan. Pareho kayo pagpapalain ng Panginoon. Bakit natutunan ni Jacob? God's way, God's time, and God's purpose. Amen? Ipo, tayo pong lahat ay himukat po dalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na ito. Dalangin po namin, O Diyos, na i-honor namin kayo, Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang Ama namin na hindi madamot,